magandang umaga, Karambola, Aliw, Channel 23, DWIZ 882, Feb 11. Ikalabing-1 ng Pebrero 2026, Miyerkules. Ako si Conrad Banal, kasama natin, Jonathan De La Cruz. Si paring Joel, teka muna. Baka nag-aalmusal pala. Mapapanood ang Karambola sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Kung maaari, follow, subscribe, like, share, and comment. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa TV at nakikinig sa radyo, lalo na yung mga nata-traffic. Yung mga nasa bahay naman, pwede kayo sa Digital Free TV, Aliw, Channel 23. Meron yan sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA for the Box. Good morning. Good morning, mga kaibigan natin, mga kasama natin na nasa overseas. Yan. Pati na yung mga marino, marami tayo niyan, marami tayo. Ay, nako, 30% ata. 30% of the commercial shipping crew. Personnel Yes. ay Pinoy. Pinoy. Yung mga cruises, pare. Pinoy na yun, marami, karamihan. Dominado ng Pinoy. Dominado ng Pinoy. Yes. Kaya pag nag-cruise kayo, gusto nyo adobo? Humingi kayo. Kausapin nyo yung crew. Bibigyan kayo kagad. Dahil sila, yun ang kinakain nila. Pinakbet, mga ganyan. Alaing. Makiramay muna tayo, Yes. mga kababayan. Yes. Dito sa pamilya ni dating Speaker Jose de Venecia. Manong Joe. Joe, taga Pangasinan. Longest serving. Siyang may pinakamalaki, mahabang. At saka iba-ibang 7 terms. Si Manong Iba-ibang presidente. Iba-ibang presidente. Nagmula kay FBR. Yes. Tapos pahinga sandali. Tapos GMA naman. GMA. Mahaba. Mahaba. Marami pong mga ano yan. During his term. Mga major legislation. Yes, na lumabas. Na ipasa. Yang alalang-alala ko kasi yung BSP Charter. Yes, siya yan. Kasi kababayan niya, si BSP Governor Gabriel Singson. Gabi Singson. Yes. Na kailangan linisin yung books ng BSP dahil po yung central bank noon Ay naging na. dahil sa foreign debt crisis. Ay, Nagkaloko-loko, kailangan linisin yung books. Dahil dyan sa charter na yan, yung mga bagong BSP, ang tataas ng sahod ng mga opisyal ng BSP Oo. na walang ginagawa. May ginagawa kaya lang hindi. Pinakamasarap ang buhay dyan sa BSP. Pare. Aha. Yan ang... pero maalala nyo po, nagkaroon ng controversy itong si Speaker. Si Manong Joe. Manong Joe. Dahil nilabanan niya yung presidente noon. Si GMA, yes. President GMA. Tukol doon sa ZTE. Yes. Yun yung broadband. Project. Alam mo noon, pare, $300 million lang dollars. Mayroon na tayong network. National Broadband. Network. Anak ng tokwa, nagkagulo pa rin. Nagkagulo yan. Diyan lumabas yung sila, sino yun? Si whistleblower. Oo. Ganon. Pinalaki na husto yan eh. Malaking issue yan. Pinalaki na husto yan. Kung ba... Si Jun Lusada yan. Oo nga Jun Lusada. Good morning, Jun. Nakalabas. Ang balita ko kasi dyan, ang pumipigil dyan, mga telco rin. Kasama mga telco doon. At telco. kasama na rin yung US. Yes. Dahil ayaw nila ang ating technology Magaling sa China. Yan ang alam ko Yan dyan. ang Pero sayang yung project. Yun ang geopolitical. Sana nauna pa tayo sa ibang bayan. Noon, At ngayon, Diyan 20 years. 20 years after, kulelat na tayo. Sakit mo naman magsalita kulelat. Nandiyan, nagkaroon ng mga personalidad dyan na talagang John Losada, Romy Neri, si chairman. Chairman, na Manong sinabit Ben. pa dyan na na-acquit naman. Na-quit. Magkakalagayan daw. Sa akin naman, lahat naman ng transaction dito Being practical lang, kung naging practical tayo, di ba? Nagawa na natin yan. Kasi noon, may political, si GMA. Matindi ang political, Meron siya mga kaaway, di ba? Gusto nga siya patalsakin. So, bawat kilos niya,
Talagang ano. Kasi yan si GMA, yung kanyang considered na ally si Chief Justice Corona, nag-ruling tungkol sa Hacienda Hacienda Luisita. Luisita. Yan. At magmula noon, ayan, Ano na? kagulo na. Nagkagulo na. So in other words, may halo po ng vested interest din. Matinding politika at vested interest yan. Yun, nangyari doon. Kawawa naman tayo, parang Jonat. Isipin mo, nakasama ang Amerika dyan dun sa broadband issue. Malaki yun. Malaking ano ng Amerika yan. Pero alam ko kasi, ang kumakausap sa amin, taga-telco eh. At that time. Tama. Kaya na-booking ko Mm. na involve ayaw nila magkaroon ng broadband, mawawala yung hold nila Mm. sa telco, sa telecoms. telecoms Industry. Oo. Pero si Manonjo, very colorful ang ano ni Manonjo. Aha. Yung anak niya na involved pa dyan. Si Joey. Si Joey. Si Joey ba yun? Si Joey. Okay. Very colorful yan. Ano yan, nakasama yan sa nung Vietnam War at tapos naging entrepreneur. Alam Yan ko, ang Percy jarista Sports. to eh. Napakagaling yan. Di ba, jarista? Hanggang ngayon Jarista. nagkokolum pa yan eh. Si Sa Manila Bulletin. Yes. Yun ang alam ko eh. Yes, nagkokolum Tapos yan. inorganize nila, kasama niya si Oski, yung kapatid niya. Mm. Yung Land Oil. Land Oil, Pilsen Ports. Yan ang Pilsen mga Ports. magaling. Nag-organize ng mga Matindi. negosyo yan. At marami siyang dahan sa Middle East dati si Manon John. Had 21 Yung Land Oil, corporations. pioneer yan. Isa sa mga pioneers Yes, sa... sa oil industry. Maayos. Ngayon, Basic oil. Sila oo, yun. nasa house pa rin po tayo. Napakalaking balita nito. Nag-meeting yung LEDAC. Meron pa pala LEDAC? Meron. Na-convene. Sa wakas. Hindi, nung isang araw, hindi naman isang araw, nung isang taon, nag-convene din yan. Ang hiniling daw po, ang LEDAC po, yan yung Legislative Legislative Executive Development Advisory Council. Yes. Kumbaga, yaan yung body, kung yung mga batas na hinihiling ng executive, diyan na pag-usapan. Yes. Humiling daw po ng 21 priority bills ang presidente. Diyan sa LEDAC. Kasama diyan, syempre yung dynasty. Yes. Anti-dynasty. Anti-dynasty. At saka yung sikat na sikat ngayon na proposal, tanggalin na yung travel tax. Kasama dyan niya. 21 Pero kung tutuusin daw, 40 plus yan eh. Ang pusta ko pare, under to sa House eh. Oh, yes. Sigurado Ang kinakabahan ako sa Senate eh. Sa House talagang Ang gulo-gulo nila sa Senado. Ngayon, mamaya po pag-usapan natin dyan. Di man daw sila magulo. Talaga daw, yan daw ang essence ng demokrasya. So ang priority bills daw po ngayon ay nasa 52 na. Sabi ni House Speaker Faustino D. Ay mayroon po kayong trabahong kailangan gawin dyan sa House. Oo. Dahil ang priority measures nyo, 52. Dami yan. At ilang buwan lang nyo pwedeng asikasuhin yan. At meron mga bills dyan na napaka-sensitive na matatagalan. Tatagal yun. Land use. Tatagal. Yang dynasty. Yung EPIRA nga. Yang EPIRA. Oo. Okay? Mabigat yan. Yung mga iba po kasi, halimbawa, yung travel tax. Medyo mabilis-bilis Hindi, wala yan. namang mga vested interest dyan. Bukod tanging yung Department of Finance. Yan po ay... Mabilis yan. Kailangan ng trabaho. Nakakatulong ba itong puro impeachment? Hindi ko alam eh. Impeachment, resignation, lahat na lang. Yung pamumulitika, napaka... Matindi. Matindi. So yung pangatlong impeachment daw ni Sara na file, ay yung kay Marcos ngayon, totally wiped out. Maliit lang naman ang boto, 284. Versus 8. Ano yun? Buong House Halos. against? 284, 8-4. 8 na bumoto, 4 Hindi, na i-impeach, 8 na bumoto for impeachment and 4 apat abstain. abstain.
Maliit, ano. Konti. Hindi masyadong tambak. Hindi. Kumbaga sa ano yan, Gusto naman kasi ng iba zero eh. Hindi naman po huwag naman, pwede hindi yun. naman po pwede. Kasi meron naman nag-file eh. Oo, kayo naman, oh. Malakas-lakas din yung nag-file, naka 8 ah. Oo. Ano. Ay ngayon, eto kay Sara, eto maliwanag na magbabakbakan uli. Ang nag-file naman ngayon ay Tatagal simbahan. Tatagal yan. Bakit ba nakikialam yan simbahan? Hindi ko rin maintindihan. Busy-busy sila sa mga ganyan impeachment. Political ano yan exercise. So, ano mangyayari po rito? Priority bills. Ha? Ang titindi amendment to the Bank Deposit Secrecy Law. Ayan. Party list system. Nako. Pare, mga crucial to sa ating political dynasty, yung kadena. Yan. Yan po yung kadena, yung pwede niyong imbestigahan ang mga national expenditures. Yan yung kadena. Ano yan? Titignan mo lahat, the whole system. Okay. Yung ICI law, gusto pong gawing batas Batas yan na. para Permanente. maging permanent commission. Yes. Yung party list, okay? Bank Deposit Secrecy Law, may kinalaman po lahat ito sa corruption. Yes. Okay? Coconut. O Ay, pare, napaka-importante niyan. ang daming trabaho na kailangan. Coconut, ha? Rice Tarification Law. Paano yan? Yung coconut, ano yan, revision of the existing coconut levy. Hirap na hirap po kasi yung industry na yan. Yes. Na napakaganda ngayon ng potential for dollar income. Dahil maganda ang presyo ng hindi lang po coconut oil, kundi yung coconut chemicals. Lahat ng mga... At yung mga product using coconut, kasi na-discover nila, ayan po pala ay napakaganda. There was for the longest time, sinisiraan kasi yung coconut. Lalo sa Amerika. Lalo na sa Amerika, tinira yan eh. Soybean, mga man... Ngayon, nagbabalik. Pero medyo humina na yung ating coconut industry. Hindi lang medyo siguro. Mahina na. Ano nga di ba nagputulan, meron tayo dapat coconut... tumanda na rin yung mga tumanda coconut trees at hindi na productive. Ginawa na pong coco lumber. Yan. Hindi naman napalitan. Meron tayong programa nung unang first year ni President BBM, 100 million trees. 8 million lang yata na itanim na ba? Kulang pa ng 2 million. 8 million. Kulang ng 92 million. 100 million trees? 100 million trees. 8 million lang? Ang naitanim hanggang ngayon. Sayang yun. Sayang talaga. May pera eh. Ngayon, mataas ang... may pera nga yan. Di ba kumita yan sa San Miguel eh. Oo. Yung po mga shares ng mga coconut industry sa San Miguel, ginawang cash na yan. Yes. Yan. Tapos yung rice tarification law. Pare, paano yan? Okay? Yung sa mga bank deposit secrecy, ang labi po niya mga bangko. Ayan, matindi rin yan. So, ito, kumbaga, yung coconut, wala naman labi dyan. So, madaling ipasa yan. Ipasa na ninyo. Ang matindi po, yung mga bank secrecy, kasi yung mga loko-loko, maggagawa dyan. Yung rice tarification, yung mga cartel naman, madudugo din yan. Okay. Paano yan? Political dynasty, medyo madugo yan. Hindi daw. Kaya daw. sabi nung nagte-text sa atin, magde-debate kayo among yourselves? Tapos may gusto si Boji, pare. Yung batas daw on fake news. Ayan. Napaka-importante din po sa atin yan. Kasi nagkakagulo tayo dahil sa fake news na yan. Fake news. Pero by the way, pare, meron landmark na sa Australia. Sa LA. Landmark case po. Ongoing ngayon sa LA. At ang gusto mangyari, i-address yung problema ng social media na pati bata na i-influence. Pare, addicting.
Dalawa na yan, kung ganon. Aha. Kasi sa LA, ay sa California kung meron ganyan. Tapos yung sa Australia, Meron. At sa tumira Europe. sila, saka sa Europe. Oh. Paano kaya to, pare? Ay tignan natin kung paano ngayon, kung paano natin i-work out yun sa atin naman. Kasi talagang napakatindi na ang impluensya ng fake news. Oo Matindi na yan. Bukod sa fake news, addicted ang... Ay, yung addiction. At hindi lang bata Ang nakikita ko po rito, pati yung may mga edad na, Naguguluhan. naa-addict dyan. Hanggang sa nagiging chismis venue. Nagiging... kailangan po, hindi masama magkaroon ng social media. Yes. Ang gusto lang mangyari sa Disiplinahin. house, magkaroon po ng hugis na hindi naman. Ganyan din kasi noong panahon na nagsimula ang newspaper. Yes. Bagong medium, hindi alam saan papunta. Ang dami-daming fake news. Mga yellow journalist. Kaya nga, ganun din po yan. Sumikat tuloy yung mga legend, Oh. Billy the Kid. Dahil Dahil binibuild up ng mga tawag nito, ng mga newspapers. para mabili. Para mabili yung newspapers. Ano ba nangyari dito sa aking Bluetooth? Oy! Ano ba? Nawala na Yan, aking... telecoms. Wala bang telecoms na ayusin? Diyan sa mga bills. Wala bang Teka. Baka meron Kasi napakatindi ang ating telecoms program. Okay. Yung po mga bills na yan, yung IPIRA number 1 yan magtataas na naman ngayon. Ngayong buwan po na to, magtataas daw ng singil ang Meralco. Okay? Yan on top of the increase in fuel prices. Tumira na kahapon pare ng fuel prices. Ngayon, yung anti-dynasty, meron po mga dating Supreme Court justices Na naglabas na. na nagsasalita dito. Naglabas na kanyang opinion. Si Antonio Carpio, senior associate. SADS ang tawag. Meron man senior? SADS. Inimbento lang yun. Ginawa lang. SADS. At si dating Associate Justice Adolf Ascuna. Yung kay... ang pinag-uusapan po nila Kung paano. kung hanggang saan degree. Kay Tony Carpio, ang gusto niya hanggang 4th degree of consanguinity. Kasi yan daw ang nakalagay sa Constitution. Kanununuan yun. Hindi po nakalagay sa Constitution na yan ang anti-dynasty. Nakalagay yan sa appointments. Yes. So sabi niya, kung nakalagay sa appointments yan, Lalo na sa elected. dapat sa elected. Yes. Yun ang kanya argument. Yes. Na may katwiran. At very constitutional ang kanya. Yung kay Justice Justice Adolf Ascuna po ay on the practical side of it. Paano yung i-implement ng COMELEC yan? Lahat. Paano kung magkaiba apelyido? Malalaman mo ba na 4th degree yan? Walang magkaiba ng apelyido. Pwede itago. Ang layo na. Ang layo na. 4th degree. 4th degree. Ano po ba ang 4th degree? Pinsan. Kasi yung tao, yung elected official, yung kanyang tatay, 1st degree. Yung kanyang... Kapatid. Yung kanyang lolo ay 2nd degree. Yung kanyang tito ay 3rd degree. Yung anak ng tito niya, na pinsan niya, yun ang 4th degree. So hanggang pinsan yan. Okay? Yung tito na yon, kapatid ng tatay niya yan. Kasi may tito siyang first cousin ng tatay niya. Hindi na covered yun. Hindi na covered yun. Hindi na. Yung first cousin niya ang covered ng 4th degree. At saka po, Mga asawa-asawa nila. yung asawa mo, hindi pwede. Yung bayaw mo, Oo. wala yun. Wala yun. Hindi covered yan. Yan po ang mas mahalaga. Kesa kung ilang degree. Kasi ngayon ang pinag-uusapan, kay Adolf kasi 2nd degree. Tapos na. Oo. Ikaw yung official. Yung kanyang magulang, hindi pwede. Yung kanyang asawa,
yung kanyang lolo, yung kanyang anak. Yan. Yan ang second degree, no? Mm. Lolo, apo, hanggang apo. Mm. Hanggang apo, second degree po yan. Yung kanyang kapatid, Yan. second degree yan. Pinsan. Hindi. 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 Uncle, hindi. Hindi. Yan, second degree. Oh. Mas practical daw, sabi ni Escuna. Pagdidibatihan po yan. Ito naman si Ian, paano daw ho yung yung second wife? Wala, hindi ayun, ako po. Hindi kasama Ay, yan. naku, Iyan, kayo huwag mong naman. sasamahan. Iyan. Walang degree yan eh. Walang degree yan. Ibang degree yan. Oo, kumbaga, fake news eh. Okay? Yan pa lang yung pinag-uusapan ngayon, ha? Isipin mo, hahaba yan. Paano po yung The economic- bayaw? Oo, yan. Paano yung bayaw? Paano yung minamana? Sa akin, mas importante yun. Yun namamana. Minamana, substitute muna ako, tapos balik. Kasi yan po yung paraan para naman makalusot doon sa term limit. Yes. That's the other issue. Term limit is another issue. Oo, pero may kinalaman sa dynasty yun eh. Yung ba magkasunod, kamag-anak mo, hindi yung at the same time kayo manungkulan, tumakbo. Yan, malinaw. Na anti-dynasty yan. Pero yung Susundan mo. magkasunod Susunod kayo, Oo. yan ba ay Ay, dynasty? Hindi pa napapag-usapan Wala pa yan. yan, wala pa yan. Okay. Yung pong fake news, may mga trial daw sa US. Ngayon. Ang medyo napupuntirya ay yung Meta. Yan yung Instagram. At saka yung Google, YouTube. YouTube. Facebook. At nakakasira na raw po sa mga bata. Okay? Harmful to children. TikTok, Snap. Yan. Yung mga yan. Ayan po ang mga nandoon sa kaso. Ngayon, nagtatrial na, mga marami pong kwento ng mga plaintiffs kung ano nangyaring masamang epekto. Ng mga social media Yan, outlets na yan. yung mga social media. Okay. Napipinsala raw po, may physical, ang brains ng mga bata. Nasisira. Nako, kailangan siguro sundan natin to, malaman natin kung ano mangyayari dito. Ano yung KGM? Meron daw sakit na KGM eh. 20-year-old nagka-problema. By the way, paring Conrad, in addition to yung dynasty na yan, ang pag-usapan din dapat yung term limits. Yun na nga maintainahin ba natin yung 3 terms? 3 terms? Pero nasa Constitution yun eh. Kaya nga, yun ang ibig sabihin ko. Pero nagsalita din si Justice Leonen. Hindi ko alam bakit nakikialam ang mga justices kasi dito sa mga ganitong issues eh. hindi, sa tingin ko, kaya nakikialam ngayon pa lang, kasi papunta sa kanila yan eh. Eventually. Juristocracy na. Juristocracy. Kasi Hindi raw po solusyon ng tsa-tsa, sabi niya. sabi ni Justice Leonen. Hindi nga tsa-tsa, kon-kon nga eh. O kon to, elected po. Hindi, pero ibig niya sabihin nun, constitutional amendment. Hindi raw solusyon niya sa corruption. But it will help. Yes. At malaking itutulong. The political system Ay malaki pong kinalaman Maraming dyan, kinalaman yung corruption. justice. Ang sinasabi niya, hindi raw ganun. Kailangan hulihin lang. Enforcement ang iniisip niyan. Kulang yon, boss. Is it up to the Supreme Court kung magko-convention tayo? No. That's a political question. Sana, ang request ko sana, itong mga justices na dati na to, doon kayo sa, kumbaga yung church, doon kayo sa religion. Kayo rin, doon kayo sa justice. Okay? This is a political exercise. Let's leave it to the politicians. Ang problema kasi, yung constitution... Para bang sila na lang ang may wisdom eh. Ang problema kasi... Lalo na yan si Carpio. Parang Conrad. Ang problema kasi, merong
line in the Constitution. Yung tungkol sa grave abuse of discretion. Then it goes to the Supreme Court. Ayun ang Yun kanilang panlaban. Yun ang panlaban dun eh. So, pag constitution ng issue, Supreme Court. Papasok. Kaya tayo nagkaroon ng juristocracy. Yes. Yeah. Ganyan ang nangyari. So, kailangan tagalin yung sa constitution. Yung grave abuse of discretion, kasi who will determine grave abuse of discretion? Bakit nasa Sila yun. constitution yun? Kaya nga, yan ang issue. Halimbawa, economic issues. Bakit Yan. nasa constitution? Di ba? Ang dami na natin. Ang hirap palitan. Oh, ang hirap palitan yan. Para bang ano po yan, nakaukit sa bato. Yes. Kaya nga, one of those na arguments for a constitutional, Yung constitutional yung economic provision. yung economic provision. Kailangan po fleet-footed ang economy. Ibig sabihin, madali mag-adjust. Kung nasa constitution yan, bago ka merong gawin, kailangan makialam ang Supreme Court. Di ba? Ang dami na nating issues tungkol dyan. Tuloy, lumalabas ngayon, pakialamero ang Supreme Court. 8:30 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa Tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal, si paring Joel Laksamana. Ay! Ay, ano? Hindi siya pwedeng kumain ngayon ng Ng kimchi. Masisira Kimchi. siya mo. Masisira Brad. siya mo. Buti pa yung Oo. bulgogi, pwede. Yan, bulgogi at saka yung mayroon silang yung omelette. Omelette. Parang okoy. Okay. Yan, Para yan. okay. Sarap yan. Yan. Oh, eto pare. Ang ombudsman daw, ang sabi niya, maglalabas daw ng lahat ng gusto niya salin. Ang House, mga member ng House of Representatives, yung mga congressman. O, ibibigay na nila. At any day daw now. Any day. Now, matatanggap niya ng mga salin. Oh, pumayag na si Speaker. Yan po ang sinabi niya sa mga newsmen. Ang Senate lang ang problema niya. Ano ba yung wala mang nangyayari sa Senate? Hindi, ang tungkol doon sa Senate, yung tungkol sa Blue Ribbon Committee report. Yung draft report. Bakit po ba kailangan niya salin? Kasi kailangan yan, dyan magsisimula ang investigasyon Oo. ng ombudsman, lalo-lalo na doon sa mga contractors. Kaya nag-resign na nga isa eh. Oo. Okay. Yung, Eldrick ba ito? Edvic Yap. Edvic. Ngayon lang ako nakarinig na pangalan, Edvic. Ngayon. Edvic Yap. Edvic Yap. Ano niya si Eric Yap? Kapatid. Ayun. Okay. Dati po, sabi nung SecGen, kailangan daw na plenary approval ng body bago ilabas yung salin. Ang balita ngayon, nagbago na yan. Nagbago na. Yes. Yan. So, Inopen. mas meron ng hugis ng cooperation from the House. Ngayon, ano ang problema ngayon nito si Remulla? Senate. Ayun. Senate ang problema niya. Ang mga problema, pati si Marcos may problema ron. Paano yung 52 priority bills? Oo. 52 priority bills. Paano mo iayos yung 52 yung Nagkakagulo kayo dyan. yung binanggit lang natin na 5 kanina, ano na yun eh. Madugo na yun. Madugo na yun eh. Yung iba pa. At ngayon po, ang bagong balita ay yung Blue Ribbon, Committee Report. Yes. Ang crux, yung matawag dyan, pare. Yes. Ang bone of contention. Pinag-aawayan. Ano pa ba yung mga idiomatic express? Yung pong salitang kasuhan Yes. versus imbestigahan. Yes. Yeah. Yun lang. Words. Yun lang words, po. Words. Ang gusto kasi nung original na Na Blue report, Ribbon na report. ay Kasuhan. itong mga senador. Yung tatlo. Chis Escudero, Joel Villanueva At at Jinggoy. Jinggoy Estrada. Ngayon po, kumbaga sa titigan, Oh. kumurap, Nagkaganon. nagkatitigan. Oo. Ayan, kumurap na, Yes. pare. Hindi na po kakasuhan. Hindi na. Iimbestigahan na lang. For further investigation.
Yan. Ano yan? Ibig sabihin, nagtatakipan sila? Hindi ko alam. Hindi nagkaroon nga ng naudlot nga Naku. Naku Dahil dito yun. Dahil dyan, yung word na yun, imbestigahan at saka kasuhan. Bakit natigil yung coup? Isa lamang po. Mm. Natakot yung mga senador o magiging blue ribbon ay si Senator Marcoleta. Ayan. Ako po, patay tayo rito. Oo. So, di bali natin, isina natin tong so, as a compromise, nag-usap-usap sila, tanggalin nyo na yung investigation. Tanggalin Investigation yung- na lang. Wag nang, Huwag na yung mga kasuhan. kaso- Masyado naman direct yan Para Para naman di naman tayo investigative body. pero yung kasuhan, it's still up to the DOJ. At saka ombudsman. Hindi naman... Ayun na ombudsman. Bakit, ano bang Ano bang depression? problema nyo? Case build-up pa rin yan Oo. Pareho lang yan at investigation. Oo. Kanya lang, mas maano yung dating. Mabigat. Pero ngayon na bulgar na yan sa publiko, alam na rin. Di ba? Anong Oo. difference ngayon yan? Nagkagulo pa kayo dyan. Wala nang difference yun Ma-imbestiga niya, no? Kasuhan niya, kailangan pareho po lang. i-process din yan. Yes. Ng ombudsman o ng DOJ, case build-up pa rin yan. Pa rin yan. Pero dahil nagkagulo kayo, nasira pa ang imahe nyo in the public. Before Para the hindi kayo public. nagkakaintindihan dyan. Di ba? Kaya nga sabi ng ombudsman, it's all about politics. Yan po, ang sabi ni Remulla. Yan daw, Report na yan. report na yan. Okay. It's all about politics, which is true. Which is true. Ah, Sino mag-away kayo tungkol sa kasuhan at saka imbestigahan? semantics, pare. Oo. Yan daw pong sa flood control scandal, puro politika nangyayari sa Senado. Yan ang sabi ni Remulla. This Remulla, he doesn't, mince words. Sobra ka na, ombudsman, Parang nagiging gusto ka tuloy ng taong bayan, pag ganyan Sa ka, mga Pag nagsasabi mo, may teorya po kasi siya, na-quote ito, ang ombudsman, ang papel niyan, dapat katakutan. Oo, hindi pwedeng yan. Which is true. Kaya ka nga ombudsman Yan nga. Yung original concept po ng ombudsman niya, ginaya natin to sa Sweden. Yes. Yan ang magdidisiplina. Yung ombudsman po doon sa Sweden, untouchable. Mm. Bihira magsalita. Pero... Gawa lang ng gawa. Oo. So kaliwat ka. Kaya pag ikaw ay na-ombudsman sinabi, nako, manginig ka na. Yun ang... Ganong katakot. Dito sa atin, every Tom, Dick, and Harry, named Gutesa, or what, hindi. Oo. Lahat yun. Kahit sino, pupunta na ombudsman, tapos majajaryo agad. Nagiging, kumbaga, tawag nito, mudslinging. Oo. Ito ngayon, hindi. So, kailangan daw katakutan ng ombudsman. Tama. Kama yun. And how do you accomplish that? Sa tingin mo, pare, how? Magtrabaho ka ng todo. Kailangan may makasuhan at mapakulong ang ombudsman. Okay? Kaya ewan ko sabi po ng ombudsman daw, yung ano ba may sinabi siya yung iba Cabral files, wala raw pong yan, evidentiary values. Ano kaya ang reasoning niya rito? Ang reasoning niya dyan, it's a listing you have to still build up the evidence. Authentic ba yan? Kahit sino pwedeng gumawa ng listahan It's just a listing. Maski buhay po si Yusek Cabral, Ganun pa rin yun. hindi pa rin ganun ka yung kanya. Anybody can create a list. Of course. Ang mas mahalaga po dito, Anong yung nangyari? mga dokumento na that will show Nagkaroon ng kitaan. kalokohan. Pero pinaglalaban ni Congressman Libiste itong Cabral files. Wala na nga, hindi nga niya sinuko yung kanyang sinasabing files na sarili niya. Sinabi tuloy ni Mayor Magalong, meron din akong ganun. Na-turn over na raw po yung computer na kung saan nandun yung Cabral files.
So, supposedly, yan daw po yung mga listahan ni Yusek Cathy Cabral na mga budget allocations na request ng mga mambubutas. Ano to? Mambawatas. Mambabatas. Both House and Senate. Both House and Senate. Yes. So what? Ngayon, ano? Nangyari ba? Naibigay ba? At saka yung nagamit ba? Aha. Ang So, daming na-retrieve proseso na raw nun po nila yung mga files. Yan ang kwento ni Ombudsman Remulla. How do you authenticate? Yan ang issue. Yan ang issue. Magbabacktracking ka dyan Magbabacktracking ka Okay, meron kang listahan. Ito yung nag-endorse. O sige, tignan mo kung dun sa GAA nailagay ba yan. At So, as an evidence, hindi mo pwedeng sabihin sa court, nasa Cabral file to. wala yun, wala Tapos yun. to. Wala, Hindi ganon. Wala yun. Ganito po ang mangyayari dyan. Okay? Ang value niyan starting point Yes. para sa ombudsman. Sa investigasyon. Teka ha, ito nakalista rito. Tingnan nga natin. So maghahalughog ka ngayon ng mga ebidensya. Diretsya. Ayan. Yan. Yun ang So starting. yung mga tatanga-tanga dyan na nagsasabing Ito na. bakit walang nangyayari? Oh. May Cabral files na. Bakit wala pa nangyayari? Ang bagal. Bagal. Mukhang sinasadya ng bagalan to Yan. para makalusot yung mga... Yan ang mga ano niya. Ganyan na po ang bakbakan ngayon sa Social fake media. news, social Oo. media. Pero starting point talaga yan. Yun lang po ang mangyayari dyan. Kumbaga, yan yung tip. Walang Oo. iniwan yan. Doon sa mga tip, doon sa website ng Pangulo. Yes. Yun lang. Ganon din yan. Walang iniwan yan doon. So titignan mo ngayon. Ngayon, meron nagpapakalat, halimbawa ang fake news, papalitan na raw ni Pato Gregorio. Si Secretary Frasco. Secretary Yan, Frasco. Ganyan yan. Ang galing yun. Sa kanila. Sino ba si Pato Gregorio? From the frying pan to the fire tayo niyan. BSC nga siya chairman ngayon Walang nangyayari. Yun. Tapos ngayon gagawin mo. Okay. At sinabi na po ng Malacanang, walang papalitan. Bakit meron pang mga lumalabas na ganyan? Kasi nga Sa social media. merong mga Ang daming fake news. Kakampanya dyan. So, yung pong may mga delegates, Ombudsman Strategic and Operational Planning, nag-speech si Supreme Court Senior Associate Justice. Meron talaga palang posisyon na senior? Meron. Bakit? The second in command. Ganun ba yun? Yes. Marvic Leones, sino nagpauso nito? Si Tony Carp? Tony Carps. Kasi nga, di ba silang dalawa ni Rene Corona? Nagkauna. Ang isa po sa punto ni Justice Leonen, yan daw po mga mobile phones, digital devices like computer, inadmissible pa rin. Sa court. Nakita mo na? Yung pala Magandang punto yan. Oo. So, Cabral files, Oo. inadmissible. Wala. So, Tapos, ipangungusan nyo sa amin. Ito na. Pagkakaroon na tayo. Kaso-kaso ang na tayo. importante daw po dyan, yung chain of custody. Ayan. Kasi pwedeng baguhin niyang information dyan. Halimbawa, yung Cabral files na sinasabi ni Leandro Lebiste, malay natin pinalitan niya. Oo. Di natin alam yun. Walang ganun Yung, Para dikdikin niya sa Garjola. Yan lang naman basta raw po kasi, ginalaw niyo yan, wala device, na yan. Wala na. na-modify na yun. Wala na yan. Modify That's na. it. Para rin yan yung paggagawa ng bill, paring Conrad. Ano mo ba yun? Between period and column. Ayan. Malaking bagay Malaking yan. bagay yan. So, pwede raw pong gamitin yan. Basta yung mobile device noong politiko. Circumstantial. Uy, nakipag-usap ka kay contractor ganito. Yan, pero kailangan daw po yan yung ma-preserve. Anong ibig Yung sabihin? integrity ng device. Anong ibig sabihin ng ma-preserve? Yan. Chain of custody. Chain of custody. Ma-maintain yan.
So kailangan yan, makumpiska yung Oo. telepono. From the very start. Pwede mo bang gawin yun? Sige nga. So, ang lalabas dyan, kapag yung mga law enforcers, ang technique nila, gagamitin lang yung phone, not as evidence, as a lead. Yes. Umpisa. Kung may Umpisa. information doon sa phone, Yan. ayan, lead nila yan. Tapos hahanap sila ng ebidensya para Tungkol- ma-prove. Ayan. Hindi po yung device mismo, Ang ebidensya. Oo. Ang hirap ng sinasabi ni Leonen, yung integrity, chain of custody, you preserve it and everything. Araw-araw mong ginagamit yan, pare. Di ba? Kung nung isang taon pa kayo nag-message. Kano yun? Sige nga. Pwede ba yun? Oo. So, ayaw din daw po ni Justice Leonen yung salita ng salita tungkol sa mga investigasyon. Yan yung, kumbaga, premature. Premature disclosure. Ito, anong premature? Ikaw, Winner, iba na naman ang Ibang iniisip. premature yun, sinasabi mo. Ito, premature disclosure. Hindi pa handa, salita ka ng salita. Salita, yan. Yan. Yung sinasabi mo na premature winner, nakabahag yun. Iba yun. Premature. So, at least meron namang merong sober mind si Justice Justice Leonen. Leonen. At siya ay purposely inimbita ng mga lawyer ng ombudsman para magsalita. Okay? Nakakatulong naman yun, pare. No? Hindi naman pakikialam yun sa panig ng Supreme Court. Di ba? At least merong guidance na naibibigay. Maliwanag ba yan? Maliwanag ba yun? Yung mga salita ng salita. Ito na, meron Salita kayo kami. ng salita. Makinig naman kayo kay Justice Leonen. Ano ba naman? Ha? Meron akong dala. Yan. Ito na, Yung pala, Hindi naman siguro pinatatamaan nito si Libiste, no? Wala. Hindi naman siguro. Hindi. At saka yung mga nagsasalita. Yung ibang dyan, yung mga ibang epal dyan, hindi naman siguro yun ang pinatatamaan Meron niya. kami, dala-dala namin ito. Nag-usap kami. Okay. So, ito established na. Sa House, tatrabaho sila para at least yung mga importanteng bills. Kasi 52, pare. Matay ko mang isipin kung paano nila tatapusin yan. Priority bills. Sa Biyernes, malaman natin kay Congressman Mark. Doon sa Senado, doon ang wala pa tayong. Hanggang ngayon, wala. Kailangan natin yan pareho. Paano mangyayari yung mga reforms? Yan po ang Challenge yan kay Tito Sen at saka sa mga nasa majority. Kasi mukhang lumalabas. Nakita mo ba yung yung isang picture ng Senado na in plenary session? Kung konti lang na 24 lang sila. Absent si Bato. Yung iba nagbo-boycott. Tapos ang ingay-ingay ni Senator Amy Marcos. Siyempre may political agenda rin si Senator Amy. Okay, yung Blue Ribbon po ngayon, palagay ko mawala ng value yung report. At this point. Nawalan ng nag-leak, nawala ng impact, Tapos corrected nila. corrected, nagkaso, wala ng value. So all the effort of the Blue Ribbon, noong hearing noon, Wala. kumbaga sa soft drinks, lumipas Nawalan. na yung espiritu Yung espiritu, lumipas na po. Pero gagamitin pa rin yan as a starting point. Yeah, but, hindi na ganun kalakas ang dating nito. Okay. So, dapat yan, close the book, Yes, that's it. tapos na yun. Move forward. Move forward ang Yeah. Senate. Ano po yung mga kailangan ngayon at tupagin ng Senado? Wala, ano pa ba? Meron pa ba? Nagkagulo rin dun sa isa na approve in plenary. Yung tungkol sa report on the West Philippine Sea. Ay! Yun naman Alam na natin yun. ewan ko ba? Bakit Bakit pinagpipilitan ni Senator Marcoleta Oo. na
Tsaka si Cayetano, pare. Hindi ko maintindihan yun. Naging Secretary of Foreign Affairs yan. Oo. Oo. Ang sabi, Isipin mo. ang gusto niya mangyari, wag daw magsalita ang Senado. Tukol doon sa, parang nabastusan kasi ang mga senador. Doon sa kustumbre o salita, Ni Tariela. hindi nung Chinese, Chinese. diplomat. Dahil bumanat kasi yun eh. Oo. Hindi dito. Gusto Ang mo lang. argument ni Cayetano, kasalanan natin, bakit sila nagsalita? Ha? Ha? Ano ba? Sinabi niya Kasi yun? daw si Tariela raw ay merong karikature ni Xi Si Jinping. Jinping. Okay. Ito po yan eh. Mm. Walang pakialam ang China kung ano man ang ginagawa ni Tariela dito sa sarili nating bayan. Maliwanag dapat yun. Oo. Oo. Ano? Tapos we will censure Tariela. Our officers? Ano ba? Sinabi niya yun? Sinabi niya, Wow. kasalanan natin yan kasi si Tariela. Ganyan. Masyadong magulo to. Parang ganon. So ano yan? We kowtow Oo. to China? Porket nag-ano yung Chinese Mas masahol pa nga niya yung ginagawa ng ibang ano sa China sa atin. Dapat nga personal ng grata na yun eh. Kumbaga si Tariela, nagle-lecture sa mga children. Oo. Kailangan ng visual. Ito, nilagay niya. Palagay ng gusto niyang ipalabas na kontrabida si Oo. Xi Jinping. Nilagay Kailangan niya. niya ng visual. Oo. Okay. Yun ang kanyang lecture eh. Pero si Cayetano, hindi pwede raw. Hindi raw pwede. yun. Oo. Kailangan mag-sorry si Tariela. Ayan. Wow. At saka hindi natin pwede sitahin Yung ating- Chinese. yung Chinese. diplomat. Nag-lecture loko yun eh. Nag-lecture yun. Nilecturean niya si Tariela. Nile-lecture na niya si Tariela na nasa sariling bayan niya Oo. at nagsasalita. Tapos nandito siya at magle-lecture siya. Sa ibang bayan, patalsikin ka na niya. Wala na yun. Talsik yun. Hindi na pwede yan. Ngayon, So silang dalawa ni Marco? si Wow. Alan Peter. Galing si Alan Peter. Nag-away din sila ni Ronald. Talaga? Oo. Ni Ronald Llamas. Llamas? Oo. Bakit? Kasi nabanggit niya na kinausap daw siya ni Ronald at one point in time during the Yun umayepal ngayon yung si Ronald eh. Para pinalalabas niya siya ang galing eh. Yun. Nag-away din sila. Nag-away din sila. Paano yung opposition yan? Ang gusto ni Drilon, united opposition laban kay Sara Duterte. Good luck sa inyo. Ha? How do you do that? Noong pa po simula ng napakagulong constitution na to, na multi-party system, lagi na sinasabi niyan, we have to unite. We have to unite to Wala. defeat kung sino, si Erap, Erap, umpisa. si Gloria. Yan. Yan, to defeat. Unite to defeat Duterte. Yan. Unite to defeat Marcos. Marcos. Unite. Meron ba nangyari doon? Wala. So based on historical Antecedents. record, wala pong nangyayari diyan sa Unite. Because the multi-party system is not conducive. Aha, yan yung constitution po. Encourages disunity. Divisions. Yan po ang issue dyan. So, kung puro politics ang mangyayari sa atin sa House Patay. at saka sa Senate, paano yung ating mga reforms na kinakailangan? Mabuti pa House. Medyo kumalma na sila. Can we set aside politics? Hindi no? Hindi. That will be part of our daily discourse Ang sinasabi po natin, hindi naman puro yan lang. Asikasuhin nyo rin yung mga kailangan reforms na gawin. Yung mga importanteng na ramdam ng bayan. Yun ang importante, yung ramdam ng bayan. Yung bang coconut industry, ramdam ba yun? Yan. Ayusin Ilang natin. milyon lang nasa coconut industry? Ano yan, 20 million people, people. dependent on this industry? Ang liit. Konti lang yan. Very basic na basic. Halimbawa, yan po, hindi mo kailangan yan. Yung land use. Yan. Katakot-takot na, yan, nangyari ngayon sa Surigao, sa Iligan, Yan. Cagayan de Oro.
May kinalaman po yan sa land use. Oh. Policy natin. Kung hindi natin atupagin yan, Palaging araw-araw. ganyan araw-araw ang- evacuation. Evacuation. Araw-araw statistics galing sa NDRR, MC at saka DSWD. DSWD. Yan. Ang hirap po kainin ng statistics eh. Ang hirap tirhan. Kung nasiraan ka ng bahay, ang hirap tirhan ng statistics. Maski anong gawin mo, hindi ka makakatira sa statistics. Oh, mahirap yun. Mabubusog ka ba sa statistics? Ang hirap doon. Mamaya may statistics pa rin po. Marami. Sinasabi raw kasi ng DSWD, magpapadala sila ng mga mobile kitchen. Ayan. Yan. Boss, ilang mobile kitchen ang kaya Ang kaya. niyo ipadala? Doon lang sa isang lugar. Ano to? Pinagyayabang nyo pa? Wag na. Yung solusyon ng mobile kitchen, is that a solution at all? Diyan po sa lahat ng nahihirapan dyan sa tinamaan ng bagyong si Basyang. Doon lang sa lindol, hindi mo malagyan ng mobile kitchen. Kasi pag may naisip to mga makikita ng utak na to, Labas. labas na! Hindi na lang pinag-isip. Solution ba yung mobile kitchen? Siguro isang mobile kitchen may matutulungan ka ilang pamilya. Thousands yan, ha? We are talking about thousands. More than 500,000. O, ilang mobile kitchen kailangan mo doon? Ewan ko ha. At saka hindi ka daling gumawa ng mobile kitchen. Kasi Hindi pwedeng mobile kitchen tayo. Sa isang linggo o sa isang buwan meron ka na. Hindi po gano'ng kadali yan. ang dami moving parts ng mobile kitchen, ha? By the way. Gasol. Lahat yun. Lahat. Oo. Yung supplies. Supplies. Paano mo gagawin yan? Yung configuration lang nung Yung mobile kitchen na yun. Hindi po ba ordinaryong kitchen pwede dyan? Hindi. May mga specification yan. Oo. Baka sumabog pa yan. So, useless po ba yung sinasabi ng DSWD na mobile kitchen? Yes. Mas masahol pa po sa useless. Shit po yan. 9:02 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Sinabi ko. Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal, si paring Joel po. Ay. Naglilinis ng kwarto sa hotel. Ayan. Mabigat ang kanyang ginagawa. Premature disclosure. Oo. Okay? Maliwanag. Iba yung sinasabi mo. Iba yung premature na yun. Ito po, nag-utos daw ang pulis. Ha? Ang problema daw kasi dyan sa mga apektado ng bagyo at saka ng mga shear line. Yung shear line po binabaha, sa Bicol bumaha. Oo, dahil sa shear line. Grabe. Inutusan daw po lahat ng commander ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates. Ang priority nyo raw, road clearing. Yan. Napaisip ako doon eh. May equipment ba yung PNP to do that? Hindi, ano yung mano-mano? Ano gagamitin ng police? Kamay? Mano-mano. Mano-mano. Ayun. Hindi, manghiram sila sa mga equipment. Alam ba nilang patakbuhin? Yan ba ang expertise nila? Hindi, tutulong sila para hindi yung mga angkas-angkas dyan sa ano na yan, sasawatin nila. Huwag kayong sumama dito, pabayaan nyo yung public works na mag-ayos. Yun lang. Yun lang. Security detail. Di ba automatic yun? Dapat. Kung Kailangan mo ba iutos sa mga provincial commanders ni... baka naman nasa kwarto lang sila, dapat lumabas kayo. In other words, yun na sinasabi dyan ng Tates. Yan ang po ang sinasabi ko, na pinagtatawanan kayo ng publiko kapag ganyan ang mga sinasabi nyo. Halimbawa, yung mga nasa lanta doon, sabi ni General Nartates, at naiintindihan ko yung gusto niya mangyari. Kumbaga, yung mga pulis, ma-involve kayo. Huwag kayong... Okay. Pero para sabihin mo, yung road clearing and everything, pag doon sa mga may mga nakaharang na kalsada, na hindi madaanan yung kalsada at hindi makatanggap ng tulong, na kahit kapiranggot lang sa DSWD, talagang kapiranggot lang naman eh.
Hindi tuloy makadaan yung mobile kitchen ng Ng, DSWD. Makikita ng mga tao doon, may utos si Nartates na balita, tapos walang pulis. Sino nakakahiya doon? Hindi ba? Palagay ko, trabaho ng PR niya eh. Yung PR. Tapos sinasabi na, Kasi ang hahaba ng mga quotes. tumulong kayo. O, hindi siya yan. Hindi, lumabas, nagpalabas yung PR. Boss, nagtatrabaho kami. Yun ang kanilang Ang audience nila siya. Pero ginamit yung pangalan niya. Sinartates ang audience. Oo. Ginamit yung pangalan Parang niya. DSWD ang audience, si President Marcos. oo. Hindi yung publiko. Hindi. Kasi kung publiko, mobile kitchen, maghahantay ng mobile kitchen yan at walang Maiinis lang. mangyayari. Ay, shit kayo, sasabihin niya sa DSWD. Hindi sila ang audience. Ang audience Hindi nila yung tao, si Presidente. Si Hindi. Presidente. Useless to. Hindi, ang May nangyayari kasi concentrate kami sa road clearing eh. ang road clearing dyan ay public works. Yun nga eh. Nakalabas na ba yung mga equipment ng public works? Dami Wala yan. po tayo naririnig. Walang pictures. Wala eh. Tapos, ito, matindi to. Ang losses daw po from Basyang sa Surigao pa lang, umabot na sa 1 bilyon. Naku, ang laki niyan. Economic losses. Ano ibig sabihin po niya? Agriculture, mga Crops, nasirang bahay. Okay. Doon pa lang yan sa Surigao. Ang agriculture po, estimated at almost 600 million. May Crop losses pa lang yan. pati fisheries yan, sigurado na. Sigurado. May mga nalunod na baboy, halimbawa. Yung mga pananim na gulay, nasira na. Ang fisheries, medyo lang pare, 26 million lang eh. Ang malaki po yung crops. Ibig sabihin yung mga pananim. Yung livestock, maliit lang eh. So anong gagawin daw dyan ni Chula Laurel? Wala po. Wala pong gagawin. Ang paborito ni Paring Vener, paborito mo ba yun, Paring Vener? Si King. Si King. King of the Road. Pero meron siyang bagong policy, pare. Meron na naman. Meron na naman siyang bago. May bago. Ang gusto niya raw mangyari, kung importer ka ng rice, bago ka makakuha ng permit, kailangan bumili ka ng palay from local farmers. Yan. Yan ang policy. Oy! Ha? Yung policy na yan, ganito yan. Maganda yung one-on-one kung baga. Purchase palay from local farmers para makakuha ka ng import permit. Anong ibig sabihin? Can you please give a more concrete guideline? Kasi ganito yan, Brad. Pupurchase ako, boss, isang sako ng local. Mag-i-import ako 100,000 metric tons. Pwede ba yun? Ganun ba yan? Oh. Ewan ko. Ano? Pero huwag ka masyado ma-excite. Bakit? Plano pa lang. Threatening to plan. Plan. Kasi daw po, Rice Industry and Consumer Empowerment Act. Should be protected. Yan daw po. Napasa na ba yan? Hindi, wala. Plano yan eh. Ayun na nga. Kung napasa daw po yung batas na yan, ayan ang kanyang magiging basihan para Magbigay ng import permit. magbigay na hindi ko bibigyan ng import permit hanggat hindi kayo bumibili ng palay sa local farmers. So in other words, this is still in dreamland. Yes. Nasa pa po to, doon sa lugar ng panaginip ni King of the Road. At Okay? saka, kaya mo alam na panaginip lang yan kasi nag-i-issue sila ng import permit na wala Kaliwat pa. kanan. Kaliwat kanan. Yan! Yan ang makukuha natin. Ha? Nasalanta po yung mga kababayan natin doon sa Mindanao. Ang lalaki ng damage nila sa crops. Sa Surigao pa lang. 1 billion ang estimate. Paano pa ibang lugar, pare? Ito ngayon, ang naririnig natin sa pinakamamahal ni Winer. Pero pinagpipilitan niya 3% growth daw po ang agriculture this year.
Ha? Saan kaya galing yun? 3% daw ang magiging growth rate. Farm growth rate in 2026. Dahil daw sa mga reforms na kanyang Sinasabi. siya ba bida rito? Grabe naman press release to. Dapat Ay, hindi pala. Nag-speech siya sa EJAP, Economic Journalists Association of the Philippines. Kasi nag-induct po ng mga bagong officers. Etong EJAP na to. Kaya 3% daw ang kanyang fearless forecast. Pero yung 3% na yun, may kondisyon. Kung, number 1, gumanda ang panahon. Hindi po gaganda ang panahon, sir eh. Palagi tayo meron bagyo. Sinabi niya yan? Oo. Kung gumanda ang panahon, 3%. ang dami. Number 2, Number two. kung matutuloy yung mga reforms. Ayan. Hindi mangyayari. Yung number 1, hindi po, wala tayong magagawa doon. Yung number 2, may magagawa tayo dyan. Kung matutuloy ang reforms, di ituloy nyo na lang. Wag Right. lang kung yan. Rice Tariffication Law. Isa na yan. Isa yan. Tsaka yung, tsaka yung mga sinasabi mo programa, yung area, ano to, yung Key production key areas. production Yan. area. Sa tupagin nyo yan. Tupagin nyo. Yan ang reforms. Mhm. Mabigat ang mga ano. Kasi daw, ang basihan niya sa 3%. Noong panahon ni Gloria, 5% yan eh. Panahon ni Art Chap yan. Napakagaling naman po no Agriculture Secretary na yon. Artiap at saka si Cito Lorenzo. At Cito Lorenzo. Yung dalawa. Compared sa inyo. Hindi nyo pwedeng gawing basihan yun. Okay? Ang question po dyan, leadership. Okay. So, ano yan? Ano lang, dreamland na naman to? Hindi, speech lang naman eh. Speech lang. Hindi policy. Hindi policy yan. Hindi policy. Hindi ka Looking forward to 3% growth. Yun lang naman sasabihin niya. If. kung maganda ang panahon. Yan. At saka kung magtuloy-tuloy ang reforms. Di wala. Hindi mangyayari. Kasi wala naman tayong mga sa reform sa inyo. Oo. Tapos yung panahon, palagi naman merong bagyo. Oo. Hindi mo mapipigilan yun, Sek. Maski na anong gawin mo. Yung bagyo. Hindi. Hindi. Maski dipa ka dyan, wala. Kahit anong galing mo na Wala, dyan. wala. No way. Kahit na anong bola gawin mo sa press release. Hindi mo mangyayari. Hindi mo mapipigilan yung ano. So, dreamland. Oo. Pati yung palay. Wala. Pati yung palay, dreamland yon. Yung lang yung sinasabi niya na bibigyan kita ng import permit kung bibili ka ng local. Palay. Yeah. Pero, kailangan maipasa muna yung batas. Oo. Wala. Priority ba yung batas na yon? Wala yun. At saka maski na... On its own, ang DA may magagawa ba dyan? Yes. Kahit walang batas? Kahit walang batas. Of course. Meron. Di yun na lang. Oo, wag mo nang banggitin Wag yung mo na mga hintayin yung batas. reform. Wala. Kasi kung hindi napasa yung batas, yari na naman tayo sa mga kartel na importer. Ngayon, meron pong kinasuhan daw ng economic sabotage. Ha? Teka, hinahanap ko yan. Ito. 6 daw pong cases. Smuggled cigarettes. Yan. Okay? Economic sabotage daw po ang Kaso. anti-agricultural economic sabotage. Bakit naging agriculture yung sigarilyo? Yung tabako. Ayun, yung local, tinatamaan yung mga local producers. Kung galing sa mga local producers yung ginagawang illegal cigarettes. Yun Diba? na, Nakakatulong. magkay-case build-up sila ngayon. Case build-up yan. Ayan. 6 cases daw po. Ipafile ng NTA. Hindi pala. Meron na raw 26 na detained. Ang nag-iimbestiga pala NTA. Yung National Tobacco Administration. Ang tabako po dito sa atin, nandun na sa north nakatanim yan. Basically, at saka part of Bukidnon.
Meron din. Meron sa din. Bukidnon. Pero yung local tobacco kasi natin, para po maging cigar or cigarette, Oo. inahaluan din Ng, ng imported. para mag-iba-iba ang lasa. Meron silang technique dyan sa pagtimpla na yan. So ano kaya mangyayari dito sa... Dalawa yan. Meron mga smuggled na tobacco lang, tobacco leaf. Ayun. Meron. Hindi rin nagbabayad ng tax. Hindi rin nagbabayad ng Yung tax. sigarilyo, hindi rin nagbabayad ng tax. Kaya po dyan daw sa Senado, Senator Win Gatchalian, yung tobacco smuggling, gustong paimbestigahan. May nangyayari talagang ganun. Kasi ang suspicion nila talagang meron ng syndicate, Meron. Organized. organized na. Kaya nga sabi ni Secretary Recto, talagang paigtingin nila yung gagawin ng PAOK, hindi na lang yung Presidential Anti-Organized Crime Commission. Hindi lang pogo-pogo yan. Pati yung... Organized crime. Yan, mga yan. Yan na, titirahin na Yung yan, mga sindikato. Mga sindikato na yan. Magsimula kayo sa Bureau of Customs. Gagawin na nga nila yun. At saka yung mga fake receipts. Fake receipts nyo. Organized yun. Aha. Sa BIR naman yun. Nagkaroon nga ng hearing sa Senate. Sinabi ni BIR Commissioner Charlie Mendoza na meron silang iniimbestigan 30 na opisyales ng BIR. Okay. Ne- Ang gusto pong gawin ni John Vic daw, tirahin yung mga warehouse. You hit them where it hurts. Kasi kapag yung warehouse nakuha mo, tapos yung sigarilyo susunugin mo, lugi na yun. Kagad. Tingnan natin kung makakabangon pa kayo. I think that's the best strategy. Dapat. Di Para ba? Oo. Pag natamaan yung bulsa niyan, Wala palagi na. ko titigil yan mga yan ngayon, kung nakakalusot yung mga warehouse, Ayan. paano yan? Kasi isa pa lang ang nare-raid Ibig mo sabihin, iisa lang ang warehouse sa buong Pilipinas. Nang tungkol dyan, Marami po yan. Marami yan. Marami yan. Kasi pagpalagay na locally manufactured, hindi naman pwede doon sa factory lang naka-imbak yan. Hindi. Meron I-imbak mo yan elsewhere. Yun ang kailangan Meron ma-raid. kang distribution area. Kasi yun, namuhunan ka na, na-produce na yung sigarilyo. Naglagay ka na kung kanino ka kailangan maglagay. May Nailabas network ka na dyan of distribution. May distribution Ngayon, network kung yung kamukhang ginawa sa Davao, sinunog yung mga sigarilyo. Dapat lang. Baka dapat. Okay. Meron daw pong bagong sistema naman, ang BIR. Tungkol sa kanilang letter of authority. Okay? Ano ibig sabihin po nun? Ano ba yung gagawin? I-digitize at saka meron silang mapping ng mga Hindi na lang basta-basta mag-issue ka ng letter of authority. Dati kasi palasak yung letter of authority. 82,000 Konti lang 1 year ang inisyo. ang in-issue. Palagay ng tigi 1 milyon lang kinita. Yan. 70-30 ang ratio daw. Ganon. Hanep Ano na to Bago sistema raw ng BIR. Ng issuance ng mga Ng ganyan. issuance ng LOI. Kasi ang punto dyan, pare, maski yung bago ka sistema, yung tao mismo ang malulusutan yung bagong sistema na yan. Okay, sinunod ko lahat yung sistema na yan. Naka-issue ako ng LOA. Na tama. Tama, lahat ng process sinunod ko. Pero nag-issue ako meron akong dalang LOA. Kikita pa rin ako roon. Kaya nga sinashuffle, sabi ni Commissioner Mendoza, sinashuffle niya yung mga tao, tsaka kinakasuhan. 25 ang kinasuhan nila Aha. na opisyalis. Tingnan natin kung paano. Meron daw po kasing kailangan daw i-minimize yung human intervention, which is the point I was trying to drive at. Sabi po ni BIR Commissioner, yung human intervention, the human element. So maganda nga ang sistema mo, ayos yan, lahat. Kasi dati maluwag masyado. Ang mag-a-approve lang yung regional director or something.
Eh di parang factory ng LOI. Eh ngayon, tatanggalin na yun, may sistema na. Pero yung human element, nandun pa rin. Ilimit. How do you minimize that? Yeah. Ang sinasabi nila, i-digitize. In other words, mayroon kang record ng mga korporasyon in your particular area. Ayan. Hindi ka pwedeng basta na lang, meron kang record. And then, magbabacktrack ka pati. For the past 3 years ba itong korporasyon na ito, established dito, nagbayad ng ganito, okay. Kung nagbayad dyan consistently ng 10 million pesos, titignan mo ngayon na lumaki ba ang kanyang business. Kasi kung hindi naman lumaki ang business niya at nagbayad pa rin siya ng 10 million, huwag mo siyang issuean ng LOA. So meron daw po silang data. And from the data, doon lang magbabase ng LOA. Yes. So hindi strike anywhere. Hindi strike anywhere. Yun, Kasi dati maganda yun. strike anywhere yan. Ngayon, na-issue na yung LOA. Ano naman assurance ng taxpayer na yung pupunta sa kanyang BIR, hindi siya kokotongan. Hindi. Nakaano yun. Yun ang mahirap. Merong Hindi ba pwedeng may body cam pag nag-uusap? may record. Record May lang. record. Kasi meron kang record eh. Kung 10 million over 3 Hindi ba years. pwede naka-video? Pwede rin. Kailangan kung ang problema po, yung human element, kailangan meron din solusyon doon. Hindi pwedeng magtiwala lang tayo sa BIR dahil Hindi, meron silang pagkaintindi ko, kung 10 million over 3 years. Tapos itong year na ito, mayroon kang suspetsa na tumaas yung business niya. pero hindi nagbayad ng tax. Pero hindi nagbayad ng tax. Yun ang tatargetin mo ngayon. Yun na nga. Tapos, paano masisigurado na walang kalokohan mangyayari during the audit? Hindi, kasi 10 million. Bigla na nga binayaran niya 5. Oo nga, pero paano makakasiguro halimbawa ang BIR na sa gobyerno mapupunta na hindi mag-aayusan? Yung mga yan. Oo, yun ang number one problem dyan eh. Yung, kasi maski ayusin mo lahat ng sistema, Yung examiner. yung examiner, pag nag-usap na sila ng taxpayer, doon po nagkakadalihan eh. Kailangan ng ibang klaseng solusyon dito, out of the box. Yung, at saka hindi nandun pa rin yung harassment. Oo. Yun ang ibig ko sabihin. Matatakot pa din yung tax. Kahit matinukan taxpayer. Pag binigyan ka ng LOA, Ang LOA, ang buhay mo nakasalalay doon sa BIR. Kaya, pare noon, hindi naman ganyan kalala yung LOA. Years ago, hindi naman ganyan kalala. Pero marami pa rin nagsara. Dahil sa harassment ng BIR. So, yun yung human element doon. Yun yung human factor. How do you address that? It's not systems. Hindi po systems ang Hindi. problema dyan. ano yun mo yan? Education, information, Ganon. oo. At saka, pandidisiplina. Kailangan may magdisiplina. Oo, kasuhan mo yan. Oo, kailangan. Yung mga Paano mo notorious. makakasuhan yan? Pag umangal yung taxpayer? Yes. Complaint. Kung yung mga taxpayer, panindigan nyo po. Oo. Para mapatino yung system. Yan. Kasama kayo. Hindi mo maalis kasi na may mga taong talagang masama intensyon eh. Kasama kayo. Paano natin mapipigilin yung mga yun? Kasama kayo, yung taxpayer, kasama kayo sa pandidisiplina. Kailangan, Yun. That's the main factor po sa human element dyan sa BIR. Pareho rin niya sa customs. yes, kayo mismo. Oo. Kung papayag kayo na sinaharas kayo palagi, wala tayong magagawa. Pumapayag kayo. Oho. Yun. Di ba? Kakatakot siya LOA. Parang kiss of death. Pero pag Sa business. pag hinaras ka, yan. Complain ka. Yung clinic ng misis ko, pare, hindi naman kumikita ng ganon. Ginawa, nagsara na lang. Hindi naman namin kinikita yan eh. Bakit ang laki-laki ng hinihingi mo? 9:30 na umaga. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa News Catch Up. Pilipinas, narito na ang mga tamang balita sa oras na ito. Senador Lacson tiniyak kay Ombudsman Remulla na ebidensya
ang pinagbatayan ng Partial Committee Report sa flood control anomalies. Pakinggan ang report mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Tiniyak ni Blue Ribbon Committee Chairman Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla at sa publiko na ang naging gabay at pinagbatayan ng kanilang mga rekomendasyon sa Partial Committee Report ukol sa flood control anomalies ay ang mga nakalap na mga ebidensya sa isinagawang serye ng pagdinig. Tugon ito ni Lacson sa pagtawag ni Remulla na politika ang naging desisyon ng Senate Blue Ribbon Committee na baguhin ang ilang lingwahe sa report para maging katanggap-tanggap sa lahat. Giit ni Lacson, batid ni Ombudsman Remulla bilang dating kongresista ang laro sa politika sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso. Pero tiniyak ng senador na ibinatay nila ang report sa testimonial at documentary evidence na kanilang nakalap sa panahon ng investigasyon. Wala anyang nabago sa nag-leak na draft partial committee report pagdating sa sustansya at intent o layunin nito. Ilang salita at phrase lang anya ang pinalitan mula sa original na draft report para malinawan ang ilang malabo ang pagkakapaliwanag. Samantala, sinabi ni Lacson na mali-mali ang ilang lumabas na report. May mga nag-report anya na hindi na pinakakasuhan ang ilang senador. Sa halip ay inirekomenda na lang na isailalim sa preliminary investigation o PI. Giit ni Lacson, PI lang talaga ang pwede dahil hindi naman uubra na magsampa ng kaso sa korte ang Blue Ribbon Committee o ang Senado. Dadaan anya sa preliminary investigation ng DOJ o Ombudsman ang mga nakita nila na dapat kasuhan. Nilinaw lang anya nila na sa halip na gamiting salita ay to be charged, naging to be recommended for preliminary investigation ng DOJ o Ombudsman. Tiniyak ni Lacson na sa kabila ng pagbabago ng ilang lingwahe, hindi hihina at hindi nabago ang sustansya at intensyon ng report. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, Anti-Fake News and Digital Disinformation Bill itinutulak ng leader ng Kamara. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Itinutulak ni House Speaker Faustino D. III ang Anti-Fake News and Digital Disinformation Bill. Ito'y para labanan ang paglaganap ng fake news na maituturing na banta sa democratic institutions, pambansang seguridad at kapakanan ng mga kabataang Pilipino. Binigyan din ng lider ng Kamara ang kahalagahan na magkaroon ng isang legal framework na pipigil sa nakababahalang paglaganap ng maling impormasyon online. Ayon kay Speaker D, ginagamit ang fake news para masira ang tiwala ng publiko, impluwensyahan ang pagboto sa halalan at panghimasukan ang seguridad ng bansa. Bukod pa niya ito sa masamang epekto ng fake news sa mental health ng mga kabataan kung saan ay apektado ang kanilang paglaki, paniniwala at target nito ang kanilang kahinaan. Matatandaang napabilang sa bagong listahan ng LEDAC priority bills ng administrasyon ang Anti-Fake News and Digital Disinformation Bill na magsusulong ng mga konkretong hakbang upang ang bawat Pilipino ay maproteksyonan laban sa organisadong panloloko. Ito rin ang magtatama sa online sexual abuse at child sexual abuse o exploitation materials. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Sa iba pang balita, Pangulong Marcos wala pang desisyon sa imbitasyon ni US President Donald Trump na maging miyembro ng Board of Peace. Ulat mula kay Patrol 13, Gilbert Perez. Wala pa raw pinal na desisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng imbitasyon ni US President Donald Trump na maging miyembro ng bagong inisyatibong Board of Peace. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, patuloy pa umunong pinag-aaralan ng Pangulo ang naturang imbitasyon. Ang Board of Peace ay bagong inisyatibo ni US President Trump, isang panukalang international advisory body na layong isulong ang diplomasya at mapayapang resolusyon ng mga sigalot sa iba't ibang panig ng mundo. Patrol 13, Gilbert Perez para sa impilang may totong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital channels. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po, si John Riz Galata, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng NGCP. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Okay. Ayun naman pala eh. Ano? Sabi ni Senator Lacson wala naman daw. The substance remains. Oo nga. Oh. Pero mas malakas yung to be charged kesa sa to be put under Preliminary investigation. Meron horse trading siya. Oo, sigurado. Hindi naman pwede. It's all politics. Lalala raw ang classroom shortage, pare. Alam na natin to. Oo. Sabi daw po ng EDCOM 2, kasi meron na raw po mga classrooms na, kumbaga, luma na, mabubulok na. So by 2028, mas lalala raw ang classroom. Alam po namin yan. Ang gusto namin masana marinig, ano ang gagawin natin para ma-solve yan? Yung problema, siguro naman, alam na natin to, pare, na may shortage. Kasi, yung mga kababayan po natin, makikita nila yung mga anak nila. Kung saan umuupo para mag-aral. Alam na natin yan. No need to, Wag na po. Kailangan po natin solusyon. Makakatulong pa sa economy yan eh. Oo, Kung malaking tuloy-tuloy bagay. na, andyan, ang sinasabi ko, parang Jonathan, andyan naman yung pera eh. It's not as if wala. Okay, may sinasabi po sila, rerentahan daw yung mga classrooms o ibang building, i-convert sa classroom. Well and good. Will that solve the entire problem? Hindi po. Kailangan pa rin mag-construct. Yes. 24,000. Bakit hindi natin atupagin yung pag-construct, pagpapatayo? Meron na nga tayong suggestion dati, di ba, paring Conrad? Yung mga local government na kaya naman nilang mag-ano doon, Tirahin nyo na, bigyan nyo na yung pera. Bigyan nyo na yung pera. Kung meron silang lupa, Yun. marapit sa mga tao. Yun na. Halimbawa, isasakay lang. Ayos na yun. Pwede na yun. Pwede na. Kasi usually, ang ginagawa nilang rason, kaya hindi sila nakakapag-construct. Wala nang paglalagyan. Meron naman partnership ang DepEd sa LGU. Yan, meron. Pero yun po, hanggang ngayon, ay nasa initial stage. Partnership pa lang. Paano tatakbo yung partnership na yun, hindi pa po alam. Okay? Yung leasing. Well and good. Okay. Gusto ko yung leasing. Pero mahalaga po yung construction. Tapos yung iba, turnkey na ninyo. I-assign ninyo ang isang region sa isang magaling na contractor. Yun na. Pag natayo mo, bayad ka. Ayos. Gusto ko Diba? yun. Para maraming ways. There are many ways of constructing it. Yan ang problema ata natin eh. Huwag na natin patagalin yan. Maghihintayan pa tayo tungkol sa bidding na... Bidding? Bidding lang naman yan. Wala nga silang rules. Aha. Yan ang problema doon. Meron pa silang iniisip na PPP. Paano yun? Sige nga, where are the guidelines? Hindi, ano lang yun eh. Words. Words. Ano lang yun eh. Press release lang eh. Para makitang may ginagawa sila eh. Para din yung sa food dyan.
Pero ito po, meron na naman, tanker daw, na punta sa Pampang. Dyan Sumadsad. Diyan daw sa Mindoro. Mindoro ulit? Mindoro eh. Palagi nagiging suki ang Mindoro para dyan sa mga ganyan, Oo. Ang mabuti na lamang daw po, walang namang namatay. Oil spill. At walang oil spill. Yun ang sabi. Pag sumadsad na ganyan, masisigurado mo ba na... Malamang sa hindi, merong oil spill yan. Ano ba talaga ang nangyayari sa ating... Shipping fleet. Palagi, sunod-sunod ang aksidente eh. Kung ako sa DOTR, nag-resign na ako dyan. Yung Hindi nangyayari. Hindi pwede? Hindi pwede mag-resign. Kasi siya tao ni Chubibo dyan. Kailangan nandiyan ka. Kailangan nandiyan ka. Huwag kang umalis. Pagkatapos po, meron daw namang 4 namatay sa Samar. Truck naman din to. Sunod-sunod na aksidente. Sa transport? Grabe. Tapos yung LTFRB, update po natin to sa laki ng problema natin sa transport. Ang pinakikilaman, yung video nung Victory Liner Na ano? na parang nakipagkarera sa truck. Pinatawag daw yung Victory Liner. Puro patawag. Meron bang nabalitaan ka mga pinatawag may nangyari? Puro patawag eh. Nagkape. Nagkape sila sa meeting. Pinatawag eh. Kape sila. Ngayon, after that, what? Wala na. Wala na. So, eto ba? Baka raw po sakali. Baka sakali. Baka sakali. Doble yan. Na reviewin na ng LTFRB Yung prangkisa. ang pamasahe. Hindi yung prangkisa. Hindi, pamasahe pala. Pamasahe muna. Kailangan kung paano nila tayong tatagain eh. Hindi po yung Tagaan para pala ito. mapaganda ang transportation system natin eh. Paano ba natin tatagain to mga commuters na to? Teka, baka sakaling pag-aralan na namin. In ang the ferry meantime, increase. Dahil humihingi po yung mga increase. public utility vehicles ng increase. Dahil nga naman, ang presyo ng gasolina, Taas ng taas. nasa ano na ngayon eh, 65. Kung maganda yung lokasyon yung medyo liblib, Patay yun. sa 65. Pag po nasa medyo, kitang-kita o medyo commercial, titirahin kayo ng mga 69. Oo. Ang diesel. Paano yun, pare? Kikita pa ba yung mga namamasada dyan? Baka sakali raw may review. Yung fare. Yung fare. Paano po naman yung may review? Kung ilang bang pwede namin masakyan? Walang review nun? Mga rota? Wala. Hindi pinag-iisipan. Kaya nga nagkakaroon nauuso yung trip cutting. Natanda mo yung trip cutting? No. Yan. Nauuso Noong nag-aaral ako, uso Yan yan sa mga Bisit na ganyan. bisit ako dyan eh. Nagtitrip cutting. Nagtitrip cutting. Paano nga? Gagasolina. Pabababain ako. Kasi malayo pa ako. Sir, balik ko ng level mo sa'yo. Baba. Kasi dito na ako. Ikot na ho ako dito. Yun. Ikot na. Paano hindi mag-trip cutting? Ang laki-laki ng gastusin nila dyan sa gasolina. At saka, nakita nila, dami nag-aabang. Paikot. Nandito na. Babalikan ko na to. Dito na ako. Para puno na agad ako. Hindi na ako pupunta ron. Sir, ito na. Balik ko na lang yung pamasahe nyo. Ayan, trip cutting, kasi masama ang ruta. Ang franchise. Kaya nag-trip Kaya maraming tao dyan. Dahil kailangan. Hindi na serve yung mga tao na yun. Kaya nag-trip cutting sila. Ayan. Yan. Pero meron po akong balita, yung Asian hospitals daw. Ay, meron silang programa, nakasali sila doon sa zero balance billing. Magtatayo sila ng kasi social na hospital yan eh. Yung Asian hospital. Napakamahal dyan eh. Meron silang bayanihan ward.
Di ko alam kung covered to nung ZBB ni Ted Herbosa eh. Pero Baka. isang hospital lang yan, pare. Paano yung... At Ibig saka- sabihin, kasi yung ZBB, puro government hospital lang yan eh. Di ba? At saka under the DOH. Pag under the LGUs, hindi covered yun. Okay? So pupunta po kayo, dapat sa DOH hospitals lang para mag-ZBB. Ang konti lang noon. Okay? 87 lang yun. Dapat, etong Asian Hospital, Maglalagay niya isang ward. affordable care. Ward. New Bayanihan Ward. Okay. Pero hindi pa po ZBB. Support lang daw nila to doon sa Universal Healthcare Act. Lalo na kung nangangailangan daw yung pero maliit lang yung ward. 16 beds. Token. That's what you call token. Token lang. Tokenism. Pero at least meron. Eh kung lahat ng hospital meron nun, Eh sana nga. dami na rin nun. Kung lahat ng hospital, okay? Pero ganito nga, Brad. Ito ang problema dyan. Lahat ng mga hospital, nag-uusap sila na maglalagay ng mga ganyan na parang maski na token. Pero yung mga ibang hospital, mabibigat ang nangyari. Kagaya ng isang kaibigan ko, nagpunta sila dito sa UniHealth. Diyan sa Parañaque, UniHealth. Habang nandoon yung ganyang kapatid, nanghingi na sila ng assistance, may mga guarantee letter. Nabigyan ko sila ng sulat kay paring Mel. Mel Robles, okay. PCSO. Siyempre, it takes time bago mailabas yung guarantee letter. In the meantime, sabi ng hospital, itong UniHealth dyan sa Parañaque, ang sabi niya, sir, bayaran nyo na to para makalabas na kayo. Kung hindi, tataas at tataas pa yun. Everyday meron kayo dito. Pag nagbayad ka, hindi ka na matutulungan ng PCS? Hindi, ganito nga nangyari. So, prino-process yun, dahil nga kailangan magbayad na siya, para hindi na siya dagdagan pa ng nagbayad siya. Dumating yung PCSO. yung PCSO na guarantee letter, ayaw na nilang ibalik yung binayad niya. Ibinalik daw sa PCSO. So, doon ka maningil ngayon. Hindi ka babayaran ng PCSO Pambihira dahil itong ang UniHealth na hospital. ito. Wala sistema. Meron din ganyan nangyari. Grabe. Yung kawawa. Kasi pataas ng pataas yung bill. Siyempre, araw-araw yun eh. So gusto niya ilabas na. Oo. So ano na lang, naghihintay ng tulong nga. Nagbayad na lang ng credit card. Ayan. Siyempre, ayaw na ng PCSO ngayon. Hindi raw kasama sa nila pag ng credit card. So wala na. Oo. Wala na yung... Patay. Bibigyan na dapat. Aha. Kasi yung isa pa, yung... Kasi yung mga hospital, yung sistema, they're not making it walang konsiderasyon kung tawagin. Simplihan at konsiderasyon. Walang konsiderasyon. So, yan, Bayanihan Ward ng Asian Hospital. Sana ma-work Congratulations, I like that. Sana dagdagan. Sana po yung mga ibang hospital, ganyan din ang gawin. Oo, private hospitals. Hindi kagaya ng Olivares. Yung binigay ni Joel sa atin, ni Paring Joel, yung kay De Peralta, grabe yun. Kawawa yun. Nagbayad na siya ng kalahati, ayaw pa rin. Oo. Kasi nag-iingat sila, yung makakalabas na, tapos hindi sila mababayaran. Oo. Pero anong choice ba ng tao? Nag-iipon nga para pambayad sa inyo eh. Nagbayad na ng 50%, ibig mo sabihin, hindi niya gagawin. Pero hinihinga ng collateral eh. Yan ang problema ng Ano ba ang, ba't hindi pag-aralan niya once and for all? Para malaman anong pwedeng paraan. Nasaan yung Hippocratic code? Hindi kasi sa kanila, malulugi sila eh. Paano sila malulugi doon? Nagbayad nga ng kalahati. Aha. Diba? Kalahati. Ibig sabihin, babayaran pa rin niya yun. Ayun. Pagtsatsagaan niya. Mahulugan. Hulugan niya. O ano ba naman yun? Meron pwede kayang guarantee system, health guarantee system, yung pera sa maifip, gawing guarantee fund. Baka merong scheme na pwedeng gawin. Imbes na ibigyan mong cash. Oo. At ikaw ngayon, magbabayad ka doon sa guarantee fund. Oo. Baka pwede. Baka pwede yung yun ganun. Baka mas simple yun.
kailangan po may mangyari dito. Hindi, habang buhay, palagi na lang problema ng mga kababayan natin. Yan. Pag na-hospital, Patay ka na. emergency, wala ka naman ready pera. Hindi ka makakapasok pati. Ayun. Hindi ka makakapasok sa ospital. Oo. Akala ko bang may PhilHealth? Oh, yun, ganun eh. Walang nangyayari dyan. Hindi, actually, tama yun ha. Yung maipip, aside from building facilities, bigyan mo na ng guarantee fund para yung mga iba na hindi naman makakaabot kaagad, magbabayad din naman eh. Oo. But it will take time. Pwede mo sigurong sabihin sa guarantee fund, ito. deduct sa sahod ko. Yan. Mga Diba? ganun No eh. matter how many years it takes, Oo. deduct mo sa sahod ko. Pwede ba yun? Baka pwede yun. Baka pwede nga eh. Pag-aralan dapat yun. It takes some bright minds. Ikaw naman. There's Bakit naman it takes... There's a dearth of bright minds in Ang taas ng ating ang taas ng ating pangarap para sa ating mga government bureaucrats. Hindi, si King of the Road nagpangarap nga eh. Si Dreamland. Dreamland. Pag hindi ka bumili ng palay, wala kang import permit. Oo. Sana merong ganung batas. Ayun. Yeah. Nagsalita ka pa. Di ba? Wala namang kwan. Hindi, mas mabuti, ang gawin natin, wala ng mga bagyo. Ay, mahirap yun pare. Hindi, sinabi niya eh. Sinabi Ang niya. kondisyon Ang para kondisyon mag 3%, Oo. dapat walang bagyo. Dapat walang Maganda bagyo. panahon. Oo. At saka dapat may reforms. May reforms. Oh, 3% na. Ay, di walang mangyayari. Ito, Kasi wala boss. namang reforms eh. Kung walang bagyo at mayroong reform, hindi lang dapat 3% ang Di ba? Walang bagyo eh. May reform. Oh. Para bang yung analysis ng mga magagaling dyan na, halimbawa basketball, Oh. nag-analyze. Aba, Ba? kung makontrol nila ang rebound ng boards, Oh. tapos wala silang error, tapos mabantayan nila yung superstar ng kalaban, Panalo na sila. wala akong nakikita dahilan kung bakit matatalo. sila. Yung klase analysis siya, mag-commit ka naman. Kailangan may commitment ka para kasi parang ganun yun si King. Kiko si Oo. King of the Road. Walang commitment. Kung mawawala ng bagyo at magtutuloy-tuloy ang reform, 3% tayo. Yan. Maganda. Ganda ng fighting spirit nyo, Secretary. Kailan po matatayo yung mga farm-to-market road? Yung po sana ang gusto namin malaman eh. Saka yung sinabi ni Presidente, sana naman hindi na tayo maglalatag ng palay sa lansangan. Post-harvest facility. Sobra naman yun si Presidente. Si Presidente naman. Sobra naman yung mga gusto nyo ipagawa. Oh. Wala nang naglalatag ng palay. Gusto mo lahat ng lugar may dryer? Oh, may dryer. Mura-mura lang yan dryer na yan. Bakit hindi ba malagyan yung mga lugar ng dryer? My God. Ay! Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, ako si Conrad Banal, Karambola Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, nandito na. Ito hindi dreamland to. Totoo to. Totoo po, nandito siya in person. Ha? Andiyan na ba? Wala ba? Nandiyan na? Wala pa. Si Daryl Justin po sa Ronda, Pilipinas. Oh!